May coffee shop ka ba? Tapos kulang ka ng mga paninda? Gawin mo tong ating napaka-moist, flaky, chocolatey, chewy na brownies. Tara, umpisa na natin. So, simple lang yung mga sangkap na kailangan natin. Unahin natin dito is yung ating all-purpose flour na tumitimbang na 280 grams. So, kailangan mas mainam na salain nyo na to ha, bago ninyo gamitin. Then, hahaluan po natin to ng 60 grams ng cocoa. Dark cocoa yung mas magandang gamitin para sa brownies mga manay. Any brand, pwede nyo pong itry. Then, dito, mag-add tayo ng half teaspoon ng asin. Mas mainam gamitin nyo yung iodized salt ha, para pino, para mabilis matunaw. Hahaluin po natin to. So, gamit tayo ng spatula. Mix natin ng maigi. So, etong recipe na to mga manay, marami na po akong recipe neto. Pero eto, into grams. Kasi may mga nagre-request na sana daw nakatimbang. Dahil mas accurate talaga kapag nakatimbang. Maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng baking soda. Magdadagdag din tayo ng coffee powder. So, eto mga manay, kahit anong brand ha. So, mga 1 teaspoon yung ilalagay ko. Kasi 1 tablespoon tong gamit ko eh. 1 teaspoon lang ng coffee powder. Para may laban talaga siya ng, alam mo yung pag kumakain po kayo ng mga brownies sa mga cafe, yung may kick ng pait, ganon. Pero kung ayaw nyo naman, wag nyong lagyan. Set aside natin yan sa isang lagayan. Pagsasamahin natin dito yung asukal. So dito kung mapapansin nyo, dalawang klase ng asukal yung gamit natin. White sugar, dark brown sugar. Tig 200 grams yan mga manay. Pero kung halimbawa dark brown sugar lang meron, pwede naman. Pero mas mainam ganito. Dalawang klaseng asukal para po moist talaga yung magawa natin. Then 6 pieces ng medium egg. Ang ginagawa ko, hindi ko po yan sabay-sabay nilalagay. Kumbaga pa isa-isa, dalawa-dalawa yung nilalagay ko, ganon. Para po nahalo natin ng maigi dun sa ating sugar para tunaw na tunaw. Then kailangan i-mix po ng maigi. Kung meron po kayong stand mixer or hand mixer, pwede nyo pong gamitin yon. Kasi dito, hindi naman kailangan matakot na baka ma-overmix. Kasi wala naman tayo ditong ilalagay na baking powder dito sa ating brownies na gagawin. So nilagay ko na lahat yung natitirang itlog. Wait, may naiwan pang shell. So tanggalin natin yan. Then mix natin. So kailangan i-mix po ng maigi yung parang bumubula na yung asukal ninyo. Ganyan po yung texture ha. Para po maganda yung kalalabasan ng inyong brownies, flaky yung ibabaw. Then kapag okay na, na-mix na natin ng maigi, tanggalin muna natin tong mga kalat. So, ang gagawin natin dito, yung tinabi natin kanina na pinagsama-sama natin na dry ingredients, ay ihahalo na po natin dito. Pero mas mainam mga manay, huwag nyo pong ilalagay lahat ha, kalahati muna yung ilagay para po mahalo ninyo ng maayos. Maiwasan yung may buo-buo, para kapag binake po ninyo, walang medyo yung matitigas na nabubuong harina. So, kalahati muna yung ilalagay, haluin na ang ganyan. Kailangan isang direction lang. Kapag nahalo na po at nakita nyo na nakakasipsip na ng liquid, so saka po natin ilagay pa yung natitirang kalahati. Ganun po yung pagmimix natin. Kaya kailangan po na yung harina na gagamitin natin, mas mainam salain po bago natin gamitin sa pagbibake natin. So, eto habang hinahalo nyo po yan, bumibigat po ng bumibigat yung texture niyan. So, mix lang po natin ng tuloy-tuloy hanggang sa maging pantay ang kulay at masipsip lahat ng harina yung liquid natin. Ganyan. So, kailangan pang malakas ang braso talaga. So, dito mga manay, kung gusto nyong makagawa ng marami, i-double nyo lamang tong recipe na binanggit ko ha. Doblehin nyo lamang or triplehin nyo para makagawa kayo ng pangmaramihan. Then, set aside muna natin to. So, bali dito, meron tayong 180 grams na unsalted butter. Pwede kayong gumamit ng margarine. Meron tayong 200 grams ng dark chocolate bar. Pagsasamahin ko na to para ima-microwave natin. So, tutunawin natin sa microwave. Pwede naman na gusto nyo, yung pinaka-chocolate, gadgarin nyo, irektan nyo na doon, tunawin nyo na lang yung butter. Kaso akong gagawin ko, pagsasabayin ko na para maganda yung kalabasan. So, 1 minute lang yung microwave natin. Then, after 1 minute, ito na yung kalalabasan mga manay. Ayan. So, ang gagawin natin, mix-mix na lang natin yan kasi kusa nang matutunaw na po yung buo-buo na chocolate na nilagay natin. So, kung wala kayong microwave oven mga manay, pwede nyo naman i-double boiler. So, pwede yon para po makatipid kung wala kayong
microwave kasi hindi naman lahat meron nito para hindi na kayo mahirapan. So yung mga buo-buo na yan na chocolate, okay na yan para naman may chunky ng chocolate dun sa ating brownies. Ilagay na natin lahat. At make sure mga manay na simutin yung mga natitira dahil kasama yan sa timbang dito sa ating recipe. Then mix na po natin. So haluin ng dahan-dahan hanggang sa mag-combine po. At ito po talaga ang texture nito mga manay, sobrang lapot. So kung mapapansin nyo, hindi natin dito kailangan ng baking powder kasi hindi naman natin to kailangan paalsahin na parang tinapay or moist chocolate cake kasi ito ay brownies. Yung mga ganitong klase ng recipe mga manay, pwedeng-pwede nyong i-banding yung mga chikiting ninyo, lalo na ngayong bakasyon pero malapit na ang pasukan no? Tsaka itong recipe na to mga manay, dagdag idea rin po pwede nyong i-stock kasi tumatagal po ito ng mga 3 months, ilagay nyo lang po sa chiller or sa freezer. Then, reheat nyo lang kapag kakainin. At lalo na nga ina-advise ko, kung meron po kayong mga cafe, ay pwedeng-pwede nyo tong pambenta. Kaya dun sa nag-comment neto na nag-request na sana gumawa daw ng intograms na brownies. So yan ma'am, hindi ko na kasi makita or mahanap yung comment mo. Sana matry mo tong recipe natin. So eto na yung ating gagamiting pan. Hindi ko na to nasukat mga manay kasi matagal na tong pan na to sa akin. So ganito ako magsukat kapag naglalagay ako ng parchment paper sa loob. Bali, binabakat nyo muna yan, yung pinakailalim para makuha nyo yung tamang sukat sa loob. Then, kinakat ko yung magkabilang side para mahulma natin ng maayos. Pero maglagay kayo ng konting oil sa pan para dumikit nang hindi na kayo nahihirapan maglipat ng inyong butter ng inyong brownies. So, yan. Ganun lang kadali. Then, dahan-dahan na natin dito ibuhos yung ating brownies. At dapat po mga manayhan, naka-preheat na po yung inyong oven. So, yan sukatin ko. Mga 2 dangkal, tapos dito naman 1 dangkal at 1/4. Then, ganyan naman yung taas. Ang hirap, no? Sorry naman. Nalimutan ko na kasi yung neto, yung sukat nung pan na to dahil matagal ko na tong gamit dito sa kitchen. So, yan. Lipat na natin dito sa ating pan. Or pwede naman kayong gumamit ng mga kung anong pan na available dyan sa kitchen ninyo. Pwedeng-pwede mga manay. Basta, pwedeng ipasok sa oven, ha? Siyempre, bago ang lahat, kailangan pantayin natin para maganda yung pagkakabake nito. So, isudsud nyo ng ganyan. Malagkit lang talaga to sobra. Then, itataktak po natin kapag may nakikita kayong nagbababol. At ito yung pang toppings natin. Gagamit po ako ng cashew nuts. Pwede rin kayong gumamit ng roasted nuts or kung ano. Depende na po yan sa inyo kasi ito naman ay optional. Kung ayaw ninyo ng may nuts sa ibabaw, okay lang din po. So, ako kasi gusto ko meron at gusto ko madami. Then, ibibake po natin to sa preheated oven na ang init po ay naglalaro lamang sa 160 to 170 Celsius ang init ng 30 to 45 minutes. Then, eto na. Ganun lang kadali mga manay. Ang bango. Grabe. Kasi yung pagka-chocolatey at kita nyo yan, nagpi-flaky yung ibabaw niya. Ganito yung hinahanap natin or gusto natin ma-achieve para sa ating brownies. At syempre mga manay, bago ninyo i-cut, mas mainam po na palamigin muna natin para maiwasan po yung nagka-crack siya. Pero nasa inyo naman yan. Dahil ako, gutom na ako at yung mga anak ko, dahil request nila to, eto na nga, nakaabang na po sila. So, konti lang tong binake ko kasi para lang dito to sa bahay at hindi nga to talaga aabutin ng isang araw dito. Then, eto na yung ating napaka-moist, flaky, chocolatey, chewy na brownies. Hope you enjoy mga manay at masubukan nyo to lalo na dun sa nag-request. Ma'am, kung nanonood ka man, sana matry mo to. Ayan o, grabe yung pagka-moist niya. At yung lasa, hindi siya ganon talagang yung katamisan. So muli ako ang inyong madiskarting nanay. Tara, kain po tayo.